At yan. Uy, taba nito, grabe. Yan oh, ito kangkong, the best in the west. Look at that. Wow. Unbelievable. Ang laki. Ay, pinutol. Ayan, si Kongkong nakita ko may ano na, binawasan na yung ating kangkong. Doon na po siya kumuha ng kangkong na pang tindahan. Kaya naman yan, kasi magdadagdag pa nga tayo ng kahoy dito next week. Ayan oh. Ay, ang laki pala ng plat na lalagay natin dito. Oho, 12 pala ang pwede dito. Ayan o, 12, 12 by 4, 12. At dito 8. Kaya ang 8 no? Kaya yung 8 dito. Kaya ba? Parang maiksi naman yung, ay malaki masyado. 4 by 4 lang. So apat na 4 by 4 o 8 by 4, 12 by 4 at tatlong 4x4 na plat. Dahil sayang po. So tingnan natin to paano ang gawa ni Kongkong. Nasinisilip ko lang, inaandun ako sa ano, hindi ko nag-harvest na pala si Kongkong. Tinitingnan ko kung paano niya tinira. Okay, pantay naman. So ayan po, ang dalawang linya. So ang gagawin natin, tataniman na po natin yan. Kagaya kang kahapon, may nakatanim na po dyan mga farmer. So that's good. Dami natin ano. Marami po tayong bok choy. Ayan ang update sa bok choy. Ayan oh, may tumutubo naman. Hindi ko alam kung late lang siguro talaga or may problema tayo sa buto. Ay pailan-ilan. Pwede tayo mag-replant dito kung tingnan natin kung kaya natin ilipat. Pero mukhang alanganin. Medyo may amoy po yung mga ayungin na namatay. Marami. Ayan o. Marami. Ngayon lang lumutang. Yan po yung mga namatay nung dumating. Yun nga yung sinasabi ko na pagka after ilang days aangat sila. Baho na. Ayan, di ko naman wala naman tayong bangka para sana masalok ano. Malalim na kasi yan eh. Ayan, mamaya dito na muna siguro. Saan ko pa pwedeng ilagay? Ito po yung mga buto ko ng kangkong. Ang dami pa oh. Saka napakamura lang nito. Kaya marami din po kasing advantage yung hindi mo ginugupit. Kasi unang-una, kagaya ng ginawa ko kahapon, 'di ba? Inano ko uli yung lupa, tapos linagyan natin ng Carabao manure. 'Di ba? Kumbaga parang na-reload natin yung lupa ng sustansya. So, yun ang isa sa mga reason din. At the same time, ayun nga, hindi magandang tingnan lalo na pagka ginupit-gupit mo pag nag-vlog tayo. Yan po, ay kagaya po nito, ito humahaba na nga eh. Ayan oh, tingnan niyo. Mahaba na yan. Ayan oh, pagapang na. Pagapang na. So kailangan na natin mag ano diyan. Ano ba ulam ngayon? Santol. Bala ko pa naman mustasa naman mamaya ang haharvestin ko kasi magsasabaw tayo ng isda. Sarap. Ubus biyaya tayo sa isda. Balik na lang uli dahil gusto ko na namang bumalik eh. Ay nako mga farmer, must try ang Masinloc. At marami na akong contact ngayon doon. So wala na tayong problema sa ano, sa Kong! Itanim mo na yung nag-iisang papaya doon. Baka matuyo yan ano. Isingit mo na lang dyan yung papayang isa doon na natitira. So ayan, mukhang malinis na ata siya. Kapag linis na siguro doon. Uy, ayan.
Sana late lang yung ano, bok choy ano, pero didiligin natin to ngayon. Didilig po tayo, mga dalawang knapsack sprayer siguro ang gagamitin natin. O yan, ha-harvest ko lang si mama ng kangkong ulit na naman tayo. Ayan, makulit ka, binubunot mo. Alam nyo, ano talaga to, mas maganda pong binubunot para sa akin ha. So yung mga tawag dito, yung kunyari ito kasi ako, maraming plat tayo eh, pero kung ano, hindi ko bubunutin to kung tayo po ay let's say isang plat lang. Kung isang plat lang meron kayo, maliit lang, huwag nyo nang bunutin, gupit lang kayo ng gupit kasi tumutubo naman po ng mabilis. Tapos magdidilig na lang kayo ng fertilizer. Pero dahil nga sa sitwasyon ko, hindi po mahirap kumuha ng buto, napakamura lang sa Shopee. At the same time, marami po tayong plat. So ang mas prefer ko yung bunot kasi ang purpose natin is to i-replace natin yung itong ating bed ng mas magandang lupa. So yun po yung purpose natin dyan. Kaya ayun, binubunot lang natin. Marami pa po tayo pero maganda na look. Meron na tayong bulate. Ayan o. It's good sign. Itong bata bubunot yan. Uy, taba nito, grabe. Yan o, ito kangkong, the best in the west. Look at that. Wow, unbelievable. Ang laki. Ay, pinutol. Pinakita ko pa kasi. Tinira. No, patay. Pinawasan mo pa. Hindi. Huwag mo kukunin yan ha. Huwag mo nang kukunin na. Ay. Papayam! Pinitas yung pomelo. Ay. Huwag mo nang pipitasin yan ha. Hindi pa hinuog, hilaw pa o hilaw. Hindi pa natin mait. Bigay mo na kay mama. Oh, uwi ka na doon. Tipaklong talagang bata ito Oh, uwi ka na. Bawasan pa, 7 na lang talaga yung pumelo ko Aray ko po. Pinakikita ko pa kasi kanina eh. Mag-isang uuwi yan. Susundan ko naman po. Susundan ko ng tingin. Ay, nakong bata ito. Talaga naman. Oh, Prag! Ay, nako. Ay. Yari tayo ni Nene Mahirap niyan, dadaanan niya yung pipitasin niya pa yung iba. Nasa likod ko lang eh. Ay nako. Talaga to. Anyway, ang taba mga ka-farmer Grabe no. Ito ang kangkong. Ang taba ng kangkong. Sabihin hindi masustansya yung lupa natin ano. Malupit din. Malupit din. Nangyari pomelo natin ini yung visit na nene ito So papalitan din natin. Ang laki po ng itinaba. Talagang sabi ko nga alagang magnolia kasi. Alam niyo alagang magnolia? Alagang magnolia eh. Ayun ang kasabihan, alagang magnolia yan. Oh, diba? Taba ng ating kangkong. Ay, tataba pa to lalo. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga Carabao manure tayong dinadagdag. Ay nako. Ayan o, tsaka may mga ano na siya May mga kaibigan bulate na tayo.
Si mama, sabi ni ate, sarap daw ng kangkong. Uy, talaga oh. Yan ang mga hinahanap mo sa garden mo. Di ba? Ay nako. Tapos mustasa naman tayo. Tapos magdidilig tayo mga ka-farmer. Ano yung activity natin ngayon. Ayan, tayo po ay nagdidilig. Tutukan. So yung ating mga gulay mga ka-farmer, sa tingin ko ang laking tulong din po yung fish amino na halos everyday na inaano natin, na light lang ano. 'Di ba? Sabi ko nga weak yung lupa, pero nabigyan naman natin siya ng magandang pagkain. Kaya nakahabol naman po yung ating mga halaman. Ito, ganun din naman, ganun na naman po. Pero may ano na po ito, may Carabao manure na nga pala ito. Kaya expect natin mas maganda po ito. Pero syempre, same pa rin ang gagawin natin. Malay nyo ganun katataba nung grabe taba nung isa na. Ano yun? Outlier na tinatawag. So ayan, dilig-dilig tayo. Yung mga tumutubo pa. Ayan o, yung mga tumutubo pa po. At alam ko medyo makapal itong linagay ko eh. Isang ano pa tayo, tira na lang po ito sa orchids. Pero may fish amino po ito, yung root booster na ano sa orchids. Medyo teka, paano ba natin? Ayun, tinakbang ko ng konti kasi medyo bagong charge to eh. Tinakpan natin ng konti. Ito pa. Ayan. Para wala na. Wala na. Sana kahit papano na-feel nyo rin po yung feeling ko pagka ginagawa ko ito, kasi talaga therapeutic, relaxing, therapeutic yung pagdidilig ng halaman. Maganda talaga, sabi ko sa inyo, yung fish amino eh. Must have talaga pag may garden kaya fish amino acid. Wala na pala akong radish mga ka-farmer. Kaya buti na lang nakapag-order tayo online. Next week pa natin makahabol tong ito, yung mga bago nating plant. Pagka may host na tayo dito, ayos na. Pang summer, di po obra itong ginagawa kong ito. Pang ano lang to, pang pitik lang po ito. Pero summer, kailangan po natin host. Di ko alam, baka magkaroon tayo ng net dito summer. We will see. At yung radish pala mga ka-farmer, sana mag-umubra po yung radish nating Korean. Tatanim ko, pero ewan ko, subukan natin kasi 'di ba sa malamig 'yun. Malay natin umubra. Lumalabas na yung yung muugat na, lumalaki na po yung ugat ng radish. Bilis lang baka 2 months. 2 months siguro. May mga magaganda, may naapektuhan kasi dyan ng kabagat, na-disturb yung ugat. Inayos ko na lang. Diba? Oy, parang hirapan ka.
Kita ni Nene yung frog. Harvest ako ng mustasa ngayon. Tayo mag-harvest ng mustasa. Medyo nadali ng konti sa fertilizer na nilagay natin. Sabi ko na medyo gigil ako eh. Dapat talaga hindi na naglagay. Pero okay lang. Di sa susunod alam na natin. Saka medyo malapit yung ating mga pwesto sa pechay. Pechay di pa tayo nakaka-harvest, pero kagabi kumuha na po ako dito sa mga mustasa natin. Kumuha na tayo. Mag-iisa pa ako kulang ganun na lang natin, diretso na sa kanila yan. Okay, pechay coming soon na yan. Ayan o, discipline. Uma tayo ng pangpalit doon sa panghalo natin doon sa, di ba? Sabi ko pagka kuha po tayo ng tawag dito kangkong, ay kailangan ma-replenish natin yung lupa. So ganun talagang gagawin natin. Ganda oh, daming bulate. Mas magiging mataba yung lupa natin. Unti-unti napapalitan. Tama na to, mabigat ang layo na iniikutan. Layo ang iniikutan. Ikot pa ako dun, oh. Wala na dito eh. Ayan, actually kailangan madaliin to eh. Dahil yung kasunod ando na naman. Ayan oh, yung kasunod. Tapos meron na namang susunod. So ayos. Ayos na ayos. Ang gagawin natin ganyan mga farmer. Lalagyan natin ng syempre, di ba? Nagiging weak yung lupa pagka tinaniman natin. So mas maganda ano natin, baka may buto na eh, no? Ito kasi meron ng tanim yan eh. Didiligin din natin yan. Natin abot. Yun nga, may napanood ako. Sabi niya, huwag nyo lalakihan yung bed nyo. Huwag nyo nang gayahin yung mistake ko. Sabi niya kasi hindi ka makakaikot, which is totoo talaga. Hirapan kang umikot. So dito mga farmer yan, dito tayo maglalagay. Pag kangkong okay lang, medyo dikit, walang problema dyan. Yan, okay na. Yan na Ang maganda kasi yung mga mistake, ay ayan mga ka-farmer, nawala na naman tayo ng battery. Kaya lang yung ating yung ating kinaganda dito, kangkong hindi maselan, maganda sa kahit mainitan po siya, napakaganda. Kaya lang ayan hindi na po tayo nag-i-spray, may mga bumubutas na kasi kakainin na natin yan eh. Wala na, hindi na tayo mag-i-spray dyan. Hindi po ulan ngayon.
Ganda ng panahon. Napakaganda ng panahon ngayon. Ito yung bago nating tanim ngayon. Hindi. Kahapon. Kahapon po natin linagyan to. So tutubo ito mga Monday. May makikita na po tayo. Monday. Ang bilis lang, no? Mahal daw nito sa ibang bansa, ah. Bagay. Malamig po kasi doon. Baka hindi niya din naman alam yun, ah. Ganun talaga eh. Dito naman mahal yung dito mo tubo ng basta-basta. So ayan, ito yung bok choy natin. Big question mark pa kung mapapaganda natin. Pero kung hindi, nandiyan naman po ang mustasa at pechay. At least sinusubukan natin. Dito kanina naputol yung battery ko. Mabusan tayo. Wala pang tumutubo dito sa kabila, eh. Meron na din ba ilan-ilan? Maganda dito, may lilim. May lilim po. Hindi umubra yung arugula natin dito. Pero subukan uli natin. Try natin. May lilim. Bukas magdilig din po tayo. Ganda sana may kokopit binahali ano. Pero maganda rin po kung may kokopit na mailagay eh. Kaya lang mahal eh. Pero effective naman yung ginawa natin. Tingin ko nahabol natin yung sustansya. Dahil tingnan nyo naman po yung kangkong. Hindi naman masasabing pangit, ano? Hindi naman masasabing nagkulang tayo. Ito nga nahabol natin dito sa kabila. Nakahabol din po yan. Nag-green na eh. Malaking tulong yung calcium nitrate. Isa pa yun. Yung calcium nitrate nating linagay, malaking tulong din po yun. Ayan, so antay lang natin itong mga bok choy na ito. Medyo maselan ng bok choy. Maselan. Eto hindi. Nisprayan natin to kasi hindi pa naman natin haharbisan. Maganda ng may pitik. Ito walang naglanta dito, ano? Makapal to, oh. Grabe. Tumapal. Ay, ang sarap magdilig mga farmer. Sana naman ay na-enjoy nyo rin at na-feel nyo rin yung aking na-feel. Ito po. May mga helper na naman tayo. Ngayon, tinira yung ano. Yan talaga. Comedy. Papakita ko sa kanya pag lumaki na siya. God willing. Anak, ayan. Bata ka. Nasa YouTube. Panoorin mo. Malapit na silang laki. Na? Malapit na silang laki. Oh, mamaya magluluto si Papa ng fish. Kakain ka nito, no? Ha? Kakain ka. Silap. Sarap yan. Tinatanim ni Papa yan para meron tayo. Ano tawag dito? Ito ay mustasa. Yun, kangkong. Ito, ayun. Ano po yun? Pechay din. Yung maliit pa tubla. Yun na nga yun. Bok choy. Parang pechay din yun. Parang ganito din.
Ito nahabol natin ng Carabao manure, diba? Tapos ito tingnan nyo, nag-transplant tayo pero tingnan nyo hindi din pinaya. Yan, marigold, nakabili si Bebe, pangkontra daw yan sa insecti. Wait lang, magdidilig pa si Papa. Mukhang mauubos. Ha? Ganda mo. Ganda talaga. Siyempre. At waterproof. Waterproof lang bata to. So ito actually mga farmer, pwede na to. Pwede na to. Uy, huwag ka muna, para ka na namang eroplanong palapit ng palapit. Mauubusan. Huwag mo na akong pabalikin, boy. Huwag mo na akong pabalikin. Basa pa naman yung lupa. At least ito kasi ay may ano na naman yan, vitamins na naman, dahil nga siksikan sila, 'di ba? Yun ang logic yan eh. Hindi siksikan sila, so damihan na lang. Huwag naman damihan, in moderation, pero araw-araw, 'di ba? Fish amino acid natin, napaka-importante, big factor dito sa ating garden, yung fish amino acid. Bilis lang naman gumawa na, 1:1 ratio. Hasang ng isda, 1 kilo 1 kilo, o kaya 5 kilo 5 kilo. Ayun, molasses. Tapos malinis na timba mga farmer, syempre. Tapos haluin ninyo. Pag haluin ninyo, takpan ninyo ng maigi, selyuhan ninyo. Ayun na, after 2 weeks siguro pwede nyo na pong gamitin. Okay, umabot naman tayo. Sakto. Wala na. Sakto. Okay, let's harvest na mustasa. Kumain ka. Taba nitong mustasa din natin. Ito na, it's time to harvest the mustasa dahil meron tayong isisigang na isda ngayon mga farmer from Masinloc. Tingnan nyo, maliit pa, diba? Langanin pa eh, pero sabi ko nga ay pwede ka pang mag-aantay dyan ng mga 2 pa o 3 dahon bago mo harvestin, pero dahil makapal sila ay pwede na po tayong magbawas. Ayan natin dito sa daan. Yan o, ganda diba? Sayang yung dahon. Makapal sa makapal na part. Sa makapal. Kanapsak pa ako eh. Ingat po kayo kasi malutong yung ng mustasa. Nababali siya. Kanapsak pa ako eh. Hila-hila ko pala to. Teka nga, ubarin ko na nga. At ang hirap. Ay, hirap mag vlog ng walang cameraman. Ay, yan. Isang kamay ang hawak ang gamit. Ayan, hindi natin ayun, nakakuha yung maliit pa naman. Balik natin to, sana ay makasurvive pa. Ito, may malaki dito. Mas malutong tong mustasa, brittle. Alala ko dati nung tanim tayo doon sa kabila, di ba? Sisilip pa ng araw yun dati. Ganda din ang mustasa ko doon. Yun naman ang tinaniman ko, vermicast. Tirahan ng mga bulati talaga. Linagay ni puro doon ni Rambo. Si Rambo pa yung Vegeman ko noon eh. Naalala ko. Lagay niya doon. Kaya
Solid talaga yun. Dami-dami natin kasi marami tayong, gusto ko maraming gulay. Hapon kasi gumawa din ako, lagay ko naman sa ating buto-buto, pinamatisang buto-buto. Sarap din siya. Hata na natin kasi alam niyo kung bakit yung susunod makapal din yung susunod. Talaga no, may tanim, may inaani talaga eh, yun talaga eh. Thankful mga ka-farmer, lagi nating sinasabi, dahil nagagawa natin to, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon na magawa itong mga bagay na ito, diba? Hindi lang yung magawa, yung oras na binibigay niya, diba? So ayun, thankful tayo. Yan, okay na yan. Ayan. Ayan po ang harvest night natin ngayong araw. Bago tayo magpaalam, ayan, nagpaalam na pala ba ako o ano ba? So ayan, pakita ko lang po sa inyo yung aking pinitas para tayo manliligaw. Ayan, mustasa. Maligaw ka kaya ito ang mga dala mo, mga gulay. May sasagot pa kaya sa iyo? Ayan o. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Bye bye. Next time naman po ay pechay.